At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na balita ang umabot sa ating mga headlines ngayong araw. Ayon sa mga bagong impormasyon lumabas, ang Vice President ng bansa, si Vice President Sara Duterte, ay umamin na siya ay naging target ng isang malupit na plano upang pabagsakin siya. At ang pinaka nakakagulat na bahagi ng balita, ang Pangulo ng Pilipinas, si President Cotin ng Norte Jr. ay iniugnay sa mga pag-uutos na magpatumba kay VP Sara. Ang issue ay nag-ugat mula sa isang hindi inaasahang payag ni VP Sara Duterte sa isang press conference. Ayon sa kanya, may mga aktibidad na naglalayong sirain ang kanyang kredibilidad at posisyon sa gobyerno. Inamin din niya na may mga ilang tao sa loob ng administrasyon ang may pakana nito at pinatotohanan pa niyang may direktang utos mula kay President Marcos upang magpatuloy ang mga hakbang na ito laban sa kanya. Habang patuloy ang mga katanungan hinggil sa likod ng insidenteng ito, marami ang naguguluhan kung paano nakarating sa ganitong punto ang relasyon ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Hindi pa malinaw kung anong mga dahilan ang nagudyok kay Pangulong Marcos upang gawin ito, ngunit may mga nagmimistulang palatandaan ng posibleng hidwaan sa pagitan nila sa mga nakaraang buwan. Agad namang tumanggi si President Marcos na magbigay ng komento sa isyong ito, ngunit ayon sa mga matataas na opisyal ng Malacanang, isang investigasyon ang isinasagawa upang alamin ang buong detalye ng aligasyon. Walang anuman sa kasaysayan ng kanilang administrasyon ang nagsasaad sa ganitong uri ng akusasyon laban sa kanyang sarili. Kasalukuyan din nagkaroon ng matinding politika sa bansa at ang mga sumusunod na araw ay tiyak na magiging puno ng tensyon. Ang mga tanong tungkol sa motibo ng mga hindi pagkakasunduan ng dalawang opisyal ay magdudulot ng maraming espekulasyon. Ang ating mga kababayan ay patuloy na nagmamasid at maghihintay sa mga susunod na hakbang ng mga leader ng ating bansa. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ni Congressman Marcoleta. Hindi po pwedeng manatili ang pang-aabuso ng Kongreso. Ang pundo ay hindi dapat winawaldas. Ang pangwawasak sa political integrity and dignity ng former President Rodrigo Duterte at ng kasalukuyang Vice President gamit po ang pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga komitibang binuo nila Martin Romualdez ay pinupuna kahapon. Pati po ang budget na ginawa nilang chop suey upang gamitin sa kanilang political bribery at political corruption, pinuna din kahapon. So ibig sabihin po, ang nilalaman na naging pahayag ni Congressman Marcoleta, pinayagan po ng pamunuan at kapatiran ng Iglesia ni Cristo na mailahad sa entablado with the millions of audience all over the world and all over the country listening and witnessing to it. Ibig sabihin, yun po ang mensahe na nakapture ng buong pagkilos kahapon ng Iglesia ni Cristo na sinamahan ng iba't ibang sektor ng lipunan. That speech delivered by Congressman Marcoleta at ang prayer na pinamunuan ng kanilang mga ministro, pati pong biblical attributions sa pagkilos nila about peace, yun po ay nagpapatotoo na pinupuna, sinisita ng taong bayan, including ng Iglesia ni Cristo, ang mga maling pagpapalakad at walang katuturang kaguluhang pinababayaan lamang ni Marcos at kinokonsinti niya dahil nagbibenepisyo siya na gamit ng kanyang pinsan, pati ang paggamit sa mga komunistang terorista. Malinaw nakasad sa mga placards maliban sa speech ni Congressman Marcoleta kahapon na very clearly ay kanyang inilinaw kung gaano kaabusado, gaano ka hindi kinikilala ang rule of law, at gaano nilalabag at nilapastangan ng Kongreso at ng mga politikong ito ang puder para tapakan at baliwalain ang mga karapatan ng ating mga institusyon na dapat ay pinaprotektahan laban sa maruruming maniobra sa politika. Maliban sa speech ni Congressman Marcoleta, mga kababayan, ay ipinakita din po kahapon ng mga placards, bagamat hindi nila sinisigaw, nakalagay, serbisyo para sa tao unahin, hindi pamumulitika. Kapayapaan, hindi ang mga kaguluhang politika ang dapat tupagin ng gobyerno. Ano pang nakalagay doon? Rally for peace,
is rally for serving the interest of the people. Yun ang mga mababasa mo. So ibig sabihin po, bit-bit ng kanilang mga lokal na mga chapter at mga leaders nila ang saluubin at sentimiento ng mayoriya at higit pa sa mayoriya na mga mamamayang Pilipino na yumakap at nanindigan kasama ang Iglesia ni Cristo doon sa panawagan ng National Rally for Peace. Ayun, malinaw kung ano ang ipinakita nito kahapon. O nawala ng troll. Nawala ang troll dito. Tumigil din siya, no? Magkano ka, sabi ni Divine Bacani. Joy Therapy, how much ang pabudget sa troll? Buhay pa sa sinusunog ng kaluluwa niya, no? So, klarong-klaro mga kababayan, na pambihirang pagkakataon po na lumalabas sa lansangan at nagiging malakas ang pagtindig ng Iglesia ni Cristo as major religious group in the country. Pambihira pong pagkakataon na makikita mo magrarally sila. I think more than 10 years na nahuling kumilos sila ng pinakialaman ng pakialamerang si Laila de Lima when she was still the DOJ Secretary noong panahon ng former President Noynoy Aquino ang mga internal na usapin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pero mas malakas at mas mapunog at mas malawak ang pagkilos kahapon. Because all over the country kumilos po sila. Hindi lang sa Metro Manila at sinamahan pa ng mga iba't ibang sektor na nakipagkaisa sa kanila. Kasi kung hindi po nila pinupuna at hindi po nila itinatakwil ang kapalpakan at mga kaabusuhang ginagawa ng gobyerno sa ilalim ng administrasyon ni Marcos, pwede naman pong nagtipo na lamang ang Iglesia ni Cristo at nanalangin doon sa mga kanilang sambahan o kaya sa kanilang Philippine Arena. Indoor. Bakit nila piniling lumabas? Bakit nila piniling manindigan sa kalsalansangan sa mapayapang paraan? Because they're sending out a message to the government, not just to Marcos and Sara Duterte, but to the entire government na ayusin ang bayan at huwag pairalin itong maruming agenda sa politika. Yan ang nakita natin kahapon na naganap sa pangbihirang pagkakataon ng pagkakaisa at pagtipon-tipon ng mamamayang Pilipino na sumama po sa Iglesia ni Cristo. Maraming mga retired generals, retired colonel, ang iba po kasama pa ang kanilang mga classmates sa PMA, classmates nila sa academy. Ang iba po ay mga pamilya nila, bit-bit nila kahapon, sama-sama doon sa Quirino Grandstand, sa Luneta. Ito po, nagminsahe ang lahat, halos hindi kami magkakita-kita doon sa lawak at laki ng nagtipon-tipong mga tao ka. So, whatever is the critic, hindi na po mapapantayan ng mga grupo na gustong yanigin ang proseso ng impeachment gamitin sa maruming laro sa politika at paigtingin ang kaguluhang pangpolitika because ito po ay na-deliver na ang message ka. Hindi namin yan palalagpasin ang ginagawa ninyo. Ayun. So mga kababayan, ang tabayanan po ninyo kasi mayroon daw masusunod pang rigudon o change sa mga mamumuno o pagpapalit-palitan sa mga komitiba ng House of Tambaluslos. Aba. Mukhang nagkakaroon ng mga realignment. Tingnan natin, i-analyze natin o ito'y mga gimikan para lituhin at linlangin na naman ang taong bayan as if may nagaganap na reorganization. The reorganization must start by removing Speaker Martin Romualdez because the worst legislative body, lalo na sa Kongreso, na naganap at nakita ng taong bayan ang pang-aabuso, pagwawalda sa pundo at ang paggamit sa maruming pamumulitika at ang kanilang arogansya at kahambugan sa poder at kapangyarihan, ito po ang pinakamalala, ang Kongreso ni Tambaluslos. Yun. So dapat sa kanya magsimula ang reorganization. Oh, by the way, hindi pa binubuwag ang tuwadgum. Ipinakulong nila at ipinatupad ngayong January 13, kahapon, ang pagpapakulong kay retired General Wilkins Villanueva or dating Director General ng PIDEA. So hindi natin alam pa ang magaganap sa susunod, at posibleng kumilos na dito ang mga alumni and graduates
and mga iba't ibang class ng mga nagtapos sa Philippine Military Academy. Nakakulong pa rin si Colonel Grijaldo, mga kababayan. So ngayong hapon, nakita ko pong balita na nag-voluntarily submit for detention si former PDEA Director General Wilkins Villanueva. I hope na hindi na po ito tatagal at buwagin na po itong abusado kung si Congressman Marcolita pa nag-aakto na parang korte, na parang executioner, na parang hukom at alam ang batas, hindi naman mga abogado at lantaran at malawakan ang paglabag sa mga karapatan na nakasaad sa saligang batas. Itong tuwadkom dapat buwagin ito at pakawalan na ang patuloy na pagkaka-illegal na detensyon ni Colonel Grijaldo at ni General Wilkins Villanueva. So dapat po, yan ang reorganization na tunay. So abangan natin kung ano pa po ang development nito kasi mukhang kumikilos na po at muling magpapahayag na mas malawak na sentimiento ang mga alumni ng Philippine Military Academy sa nagaganap na ito na pag-iiskandalo, mantakin mo former mamamatay tao na nga-ambush ng pulis, sundalo at mga nanununog ng mga heavy equipment at tagapagpakalat at tagapagpasabog ng terorismo, itong si Stephen Paduano alias Boy Calderong Canin at Calderong NBA at Boy Tapang-Tapangan, Boy Contempt, ito nagpa-contempt, nagpa-cite in contempt at nagpa-illegal detention kay General Wilkins Villanueva. No? Kapalmoks itong si Paduano na ito. May kalalagyan din siya dapat at mananagot din dapat yan sa taong bayan. So, abangan ano ang magiging galaw ng mga classmates ni Director General Wilkins Villanueva who belongs to Class 88 of Philippine Military Academy. At mayroon na po silang inisyal na mga pahayag at mukhang kumakalat po ang sentimiento at suporta ng iba't ibang PMA classes dito sa ipinatupad na illegal detention order ng pagpapakulong na kay former Director General Wilkins Villanueva na nasa detention facility na doon sa House of Tambaluslos sa Batasan Complex. So mga kababayan, abangan natin ang mga kaganapang ito sapagkat marami pa pong papasok na mga updates. Mamaya po may mga inantay tayong balita at tatalakayin natin ito sa susunod po na pag-go live ni Ka Eric. Huwag po kayong magsawa, huwag po kayong magkaroon ng diskontento o kaya pagtatampo na hindi ko po matawag ang lahat ng mga messages ninyo. Please understand. And sana po, huwag din kayong mapagod at magsawa na suportahan, i-promote, palakasin pa ang ating subscription, supporters at mga nag-share at nagpapakalat ng ating mga magagandang mga videos at mga analysis at talakayang bayan sa Ka Eric Celis YouTube channel. Please accept my deepest gratitude sa pagsuporta ninyo na umabot na tayo sa 40,000 subscribers ang YouTube channel na Ka Eric YouTube channel na pinuo natin bilang tungtungan at daluyan ng mga mabubuting talakayan kagaya ng ating ginagawa. Maraming salamat po. Abangan niyo bukas ang Pasada News Analysis ni Ka Eric, 5:45 in the morning. Resume tayo bukas at papunta naman tayo sa tanghali o kaya hapon hanggang gabi. Magkakaroon tayo ng mga brief or short but very sharp and very dynamic na diskusyon sa mga maiinit na talakayan na nagaganap po sa mga isyung sumasambulat sa ating lipunan, sa araw-araw nating pagkikita dito sa Ka Eric Celis YouTube channel. Ang ating headline po ay ganito: matapos po ang tinatawag na gahigante at napakalakas na boses ng pagkakaisa na ipinakita ng mamamayang Pilipino at pagtindig noong nakaraang araw kahapon in Quirino Grandstand while we were there. Nandun kami sa gitna mismo sa Quirino area at hindi na makapasok halos ang lahat ng gustong sumama
with 1.5 million actual attendance, mahigit kumulang dyan sa area ng Quirino and Luneta area, ay mga mahigit kumulang din may mga 500,000 pa na kumilos sa iba't ibang panig ng bansa. So, ang ating objective estimate, mga umabot po buong Condino, taga 8 Infantry Division Samar. Umabot po mga kababayan, si Spia, watching from Singapore, umabot po ng mga 2 million ang kumilos at sumama sa pagtitipon na ipinanawagan ng Iglesia ni Cristo sa tinatawag na National Rally for Peace. Pagkatapos po nito ay nayanig ang pamunuan ng gobyerno at administrasyon ni Bongbong Marcos. Nag-react una si Martin Romualdez sa pamamagitan ng maniobra nila ni Sandro Marcos na kunwari ay nagkakaroon ng rigudon sa pamunuan ng mga matataas na komitiba at mga inner circle, at kung gamitin pa nila ang term inner sanctum nila, sa pamamagitan ng pagdideklarang vacant ang posisyon ng committee chairperson para sa Committee on Appropriations, kung saan dito po dumadaan at dito kinakatay at dito ginugurgur at dito minumulde ang mga pangungurakot ng mga pundong ilulusot sa budget na pinangungunahan ng Committee on Appropriations. At ang tinanggal, hindi naman niya inaamin, pero unceremoniously ay yun talaga ang epekto. No? Hindi na siya pinaharap doon si Saldico ng party list o Bicol na taga Bicol din, at nangungunang malaking kontraktor ng maraming mga proyekto sa ating bansa. Ayun, tinanggal siya sa Committee on Appropriations na ito pong slaughterhouse. Ang Committee on Appropriations ay slaughterhouse. Dito po kinakatay ang budget at dito nila pinaglalaruan ang pundo at kaba ng bayan sa Committee on Appropriations. Siyempre, order yan ni Speaker of the House at of course, kinokonsente ni Mr. Marcos. Kaya ang Committee on Appropriations, yan po ang tinatawag na slaughterhouse o katayan. Diyan kinakatay ang budget according sa kung ano ang direksyon ng kanilang kukurimbatin sa ating kabanang bayan at palulusutin nila yan dyan. And then ang Senado ay rubber stamp na lang yan. Wala naman silang nagagawa sapagkat nakikipagsabwatan na rin sila sa pagkatay ng mga budget o ng pundo ng kabanang bayan. Okay. So, ito po ay isang daglian na damage control na ginawa ng pamunuan ni Martin Romualdez at pinadaan kay Sandro Marcos. No? Na ginawa nila, diniklara nilang open o vacant ang committee chairmanship sa Committee on Appropriations. Pero ngayon kaninang araw na ito, lumabas pala na nagrigodon di kurakot lang ang umikot mula sa isang inaakusahang nangungurakot at pinuno ng pangangatay sa mga budget ng kabanang bayan at pundo ng mamamayan, pinalitan ng isa pang itinuturo din na walang kahihiyan at makapal ang apog na mag-display ng kanilang questionably na malamang sa malamang ay ill-gotten wealth na uri ng kanilang mga kagamitan, mga mahigit 2 milyon na mga brand ng mga bag, mahigit 2 milyon na brand ng relos, na nung dati ay nakasakay lang ito sa tricycle nang nagpapakilala pa siyang si Teacher Stella siya. Ngayon, terrible. By the hundreds of millions ang yaman nila na hindi mo maiisip kung saan nila yan pinagkukuha maliban sa mga pinangurakot nila sa kabanang bayan. Mga kababayan, maliban sa pinangurakot nila sa kabanang bayan, ano po ang legitimate income nila? Magkano lang ang sweldo nila? 240,000, 280,000 a month. So isang taon mo niyan, hindi ka naman dyan lalagpas ng mga 4 o 5 milyon kada taon. Paano sila nagkaroon ng by the hundreds of several millions na pundo at kayamanan? Klarong-klaro, no? Queen of Hermes at Rolex. Kilala na, Altits, no? Athletes.
teacher daw. Woohoo! Booking na kung sinong pumalit. So yan po ay panloloko. Kunwari, pinalitan itong kontrobersyal na namumuno ng Committee on Appropriations at ang pumalit ay mas lalo pang kontrobersyal. So nagkamali po sila para utuin o lokohin ang taong bayan. At pangalawa po na nag-react, hindi lamang dito ang rigudon ng mga ngatay sa pundo ng bayan na kunwari may pagbabago, yun pala, sila pa rin. Hello ka Eric, kami po yung nagpa-picture sa iyo sa Quirino Grandstand. Christian Neil. Thank you, Christian. Yes, salamat. At the mother of all crooks, si Crokste. Si Crokste. Si Boy Dracula, wala na. Prayer warrior. Dapat kasuhan sila ng plunder. Tama, dapat. Kung papalalin si ka Eric, ako po ay payag na manguna sa pagsusulong na gawing capital offense talaga yung plunder na ito at may kaparusahang bitay. No, kasama dapat ito sa mga binibitay na kasalanan. At ang kaparusahan ay bitay. I agree to that. Para po hindi pa marisan ang mga kurakot at walang puso at wala nang matinong kaisipan na mga mandarambong na mga politikong pumapasok sa gobyerno. Lalo na ang mga malalaking mga nangungurakot at nandurubo sa kaban ng bayan. Kaya tama, kung kami lang po ang pagbibigyan ng pagkakataon, uunahin natin dapat ito sila na lilitisin, ipapakulong at kung kinakailangang ipatupad ang makatarungang hustisya ng mamamayan na sila po ay bitayin upang mawala po ang kanilang salot na pinapakalat sa pandarambong sa kaban ng bayan ay dapat gawin yan. Pero syempre wala pa tayong existing ngayon na death penalty. Pero bukas po si ka Eric personally na yan po'y ibalik on limited crimes like rape and murder, kidnap for ransom, at pati po sa mga sindikato sa droga kasama po ang mga mangungurakot mandarambong sa kaban ng bayan ng mga politiko. Ayun. Good evening ka Eric watching from Oman. Pangalawang nag-react po si Lola Saba de Lima ninyo. Si Lola ninyo Laila de Lima, galit na galit sa pagkilos ng sambayanang Pilipino kasama sa Iglesia ni Cristo. Kahapon, sabi nila, pinoprotektahan ng Iglesia ni Cristo si Sara Duterte na dapat yan ay impeach at tatanggalin sa kapangyarihan bilang pangalawang Pangulo. Nag-iilusyon ka, Laila de Lima, sino ka para imando at insultuhin mo at tapakan mo ang sovereign mandate and authority given by more than 32 million Filipinos sa Vice President Sara Duterte. Ikaw ang dapat tanggalin dyan sa pagkakalaya mo at dapat kang ikulong muli at managot ka sa mga kaganapan noon ng pagkalat ng sindikato sa droga sa panahon, lalo na under sa pamumuno mo bilang Secretary of Justice ang New Bilibid Prisons and Bureau of Corrections. Ayun. So una siya nag-react, galit na galit siya. No, kulang na lang ay maghuramentado si Lula ninyo, Leila de Lima. At sinamahan naman ni Sunny Trillanes, no, na mag-rally daw sila sa EDSA. So, alam naman natin na hindi aabot yan sa 2 multicab ang matitipon nila dyan, no? 3 tricycle. Tatlong multicab at 2 tricycle ang matitipon nila Laila de Lima at Trillanes sa EDSA na rally nila. Natawa tuloy si ka Eric sa sarili kong pagbibiro. Yes! No, itong tinanggal daw na committee chairman ng Committee on Appropriations dapat imbestigahan, kasuhan at kung kinakailangan po ay mabulok sa kulungan. Tama! At pating Speaker of the House dapat nag-resign na rin kung hindi drama gimmick ang kanilang mga ginagawa. Tama? So, maliban kay Lula ninyo Laila de Lima, nag-react din. Natawa si Maita Pangilinan na ang pagtitipo ni Lula Laila de Lima at nila Trillanes.